mag-troubleshoot ka mo sa before ka mag-disassemble, before ka mag-reformat, so dapat na natanda-plano ka mag-interview. Dila kasi sa interview, magkakamera kang idea kung paano ka mag-troubleshoot. Okay? Sample, nasugadan scenario, ang unit, na functional, nung i-transfer niya, ang unit is functional. Nung i-transfer niya yung ibang lugar, hindi na gumana. Okay? So yun para magkakamera ka mong idea nga, possible ang problem is loose connection na, lost contacts ang mga ang mga cables, ang mga components dun sa niyo ang system unit. Okay, ipapatuya iyo. Diba kasi functional, yung transfer lang, hindi niya gumana. So possible yan na loose ng connection. So, kasi diyan purpose it interview. Magkakamera kang idea kung paano niyo ito-troubleshoot sa mga unit. For example naman, mga warranty. Okay? Importante kaya kung maaari ka before ka mag-audit interview, mababaruan niyo kung ito sa mga equipment or sa mga device, sa mga computer, kailangan meron pa niyo warranty. Kasi once i-disassemble niyo or ibangon niyo yung warranty seal, mag-void din niya. Hindi niya kakaroto. Okay? So, kanda ka na interview. Okay? So, una nang ating troubleshoot na is no power. Okay? So, pag no power, usually it provides current, di ba? So, no power sa mga device. So, magamit ito yung lattice-star. Ang lattice-star, multi-star. So, BOM, voltmeter, pero kaya nga pa is multi-star dapat yung function ko niya, ammeter, voltmeter. Okay? So, ginagamit niya pag-test, kung may na niya output, isa na po kung may niya voltage output. Okay? So, datang to troubleshoot, gamitin is no power. Pwede niyo magamit, so kung ano yung advantage niyo kung may kamong knowledge in electronics. Okay? Advantage niyo. Kasi pwede ka magtuhay, mag-replace mga components, mga electronic components dito yung board or dito so yung power supply, hindi ko mag-change in components. Okay? Sample yung mga resistor. So kung tayo, di ba, nakita ko dami yung mga transistor, resistor, mga good PI like yan. So nagamit niya para makita yung mga number niya dito. Para talaga makita picture niya dito at mga components, ang gamit niya magnifying glass, diba? Iba naman electronics. May mga camera, tapos ni-enlarge, tapos may naman monitor. Para like matuhin ng board. Okay? Diba, magnifying glass ng dapat. Diba naman, yung camera, na-connect yung monitor. So, siya ginagamit para makita nyo. So, kung may advantage niyo kasi, kung gaano niyo kakuri pag troubleshoot, pagtuhay, mas dapat bayad. Okay? Pero in skills or in pag-troubleshoot, dapat recommended din yan to high industry, dapat inubukan. At technician level, usually diagnose and then replace. Okay? So pag na-identify mo ang problem, sample RAM, ang damage, papalitan yung RAM. Okay? Sila technician level. So ako advantage niyo kung may kamong knowledge sa electronics. Kung ibang motherboard, replace motherboard. Kung ikaw wise ka nga niya client, okay, client ha? Wise ka nga niya client, mas pipili yun yung mapumalit ka bago mga unit kaysa magpatuhay. Kasi dinit once, so ako pag-repair o pag-replace ng mga components, di bubuhat dito industry. Okay? Kung ikaw nga wise kang mga client, di na kasi tiya sugad ka reliable ng original mga parts, nandin valuan, nandin replace. Okay? So kung yung mga LCD, mas okay mag-replace. Kasi kung ikaw compare mo ibayad din mo pagpa-repair mo ng LCD or motherboard, na di ba na yung components, kaysa pumalit ng bago, i-compare mo. Tuhayin mas reliable kung mapabalgan mong components or mapalit yung bagong
motherboard. Susugat niya. So kung gusto ko rin 1.5 or usually dito mga 1.5 basta magbalikan yung components, sulda ka na din. Lalo kung mga icing ng mga kuan, hindi ng mga sugat hindi nga mabaluan. May nagamit na kasi sila yung mga kuan, yung mga machine. Okay? So, ginagamit yung nga pagtatanggal yan yung nga ako mga siguro 50,000 or 60,000 yung machine. Rebuilding machine. Ginagamit yun. Tapos pag head processor, mga rebuilding machine yung ginagamit, medyo mahal na siya. Okay. So mas makurang nila pag troubleshoot, mas malit bayad. Okay. Pero ano tayo, kung compare niyo, kung kaya mas ka na, kung makatipid ka man, ipautuhay na niyo, pero gaano na kaiha nga yung replace na component. Usually mga technician, direct niya na sila. Kaya nga na-jacket kita mga technician. Kaya yung mga cellphone. Di ba napapansin niyo mga baligyan cellphone na palitan yung mga unit ng mga lupa? Okay? Bisa mga technician na ng computer, napalit na malit na ng mga lubang computer. Okay. Ito binubuhat dengan the same unit na luba, kaya tingin tatransfer lang to. Kaya dito suga din na reliable na hindi pa baliwan mo yung components nga mag-iiha niya. Kasi din represent niya. Kasi di pa niya, di ka pa sure kung maupay niya ka trabaho. Ganun. Kaya dapat nakita ko, pricing na manera, the same master, di palit ng piyesa. Pinulit ng piyesa, tapos ano libo. So depende. Depende, di ba naman pag mahal sa mga 5,000 na mga piyesa, usually fulfill na it labor. Dapat talaga kita ituan servicing. Pero wise ko discard ko hela naman. Okay, so ako mas dako ituan. Pero kung ikaw wise ng client, gusto mo kayo pumalit ng lahing bago. Okay? Pero kay titiba naman ng client, ibang ng motherboard, pinatibubos na. Ibang motherboard na laptop, hindi po, pinatibubos na laptop. Na iba di ibang ano ni processor, RAM, LCD, mga gamit itiya, pwede niyo palitan na yung motherboard lang. Okay? Kasi tiya laptop, ma-desktop, pwede tiya baliwan na yung module lang natin, di tiya bubus. Iti ba lang, labot iti mga motherboard right? Sugat tiya ng mga laptop, ang mga netbook, mga bundle tiya, pati tiya SSD, tiya hard drive, ada headboard. So pag mahibang niya, bisa lang mahibang, replace mo talagang bubus na board, pag-ubus sa computer. Pero niya LCD, okay, pwede niya magamit. Okay, kaya nga kung mahibang laptop, kailangan niyo i-dispose diretso. Kasi may kahit mga parts na pwede niyo magamit. Kaya mapapansin niyo yung mga kuan, na namamalit yung mga bakal, namamalit daw ito rin yung kuan, namamalit ito rin yung mga laptop, yung mga cellphone. Kasi mga nagagamitan naman, example, yung laptop, pinaligyan niyo, kahibang din na may pagsulid na RAM, may pagsulid nga hard drive, may pag LCD. Kung balik mo yung LCD, mga 5,000, ang hard drive, mga 2,000, nakupit yung mga gamitan. Okay? So, pwede yung magamit. Ay lang yung basta-basta yung dispose. Kung ibang tiyo po, ano specific lang kayo dito babalyo niyo, mga components, like RAM, ito ba? RAM it value. Kung motherboard, yung motherboard net value eh. Okay? Susugat yan. So, pag troubleshoot naman no power, sumagamit nila yung multi-tester para ma-check natin kung may na-output. Usually kasi, no power, unang ito troubleshoot source. Bago hindi ba nga yung output ito. Okay? So, source ito kung naman ito. Okay, kung multi-tester, tatawagin nila sa pag-test voltage output. Voltage lang, kasi yung mga resistance, medyo complicated yung mga pag-test. Gamit yung multi-tester. Okay? So, makikita natin may VDD, it means voltage. Okay, voltage. May V nga, may straight line is direct current.
DC. Iti output is with may battery, di ba? 12 volts ng battery. Or kuan, or naginahin power supply. Now, kino-convert na niya ang AC into DC. Dito yung mga cellphone device, output net niya is kuan net niya. DC net niya. Dito yung charger ng cellphone, charger ng laptop, mga kuan net niya, mga DC. Iragi na niya yung conversion. Okay? So, yun naman nga may sakto nga term nga kalimutan. Yung nga V, na may nasunod na sign sinusoidal, wala kasi yan. So, here, electronics na term. So, kanan, alternating current naman niya. Alternating or AC. Okay, AC, tigang mga output at yung outlet. Okay? Tigang nga sa meron ko, AC, voltage itiya, alternating current. So, pag-test namin itiya, kung so, tingin nga range selector. So, ipapanood niya kung DC, i-check, at ikaw mag-select na da. So, kung AC, at ikaw din. By the way, natin ginagamit is digital multiplister. May na kasi analog na may needle na move. Yung ginagamit mag-test. Yeah. So, din para mag-test ni, okay ba, so kaya niya digital, mas madagdag niya pag-test mga voltage kasi nila niya output. Hindi ka na kukuran mag-compute. So, hit analog, may pangirat na ng computation. Okay? So, dapat lang ating rating kaya masyado nga kita as at yung pag-select magkukuran ka pagbasa ni dahil kuhan scale niya. Okay? So, kung ACTO o DCTO i-check, so ano din niya pag-select. So, may niya 500 volts, may 200 volts, meron niya 20 volts. Okay? Pag AC naman, may niya 200 volts, may 500 volts. Okay. So kung mag-test ka mo, dapat ito yung settings nga di, pero may higher tip expected na output. So kung may output is 220 volts, isi-set niyo yung higher nga settings. Like 500 volts. Okay? Pinaka-abot na nga di kasi 200 volts na so 220 mo tiyo at least test, so maka-500 volts. Okay? Ito yung higher. And then, after gumamit, dapat i-go off. Kasi nakakahibang, multi-tester, dahil kasi ni-test yung mga higher voltage or nasa shorted yung mga probes, tawag din mga test probes in here. Okay, may negative and positive. Pero AC, wala niya polarity na. Wala niya negative and positive. Okay? Sige. Okay? So, kung mag-test kita yung output, kung may output, isi-set natin yung AC. Okay? Kung mag-test naman kita yung battery, power supply, charger, kung may output, isi-set natin na diha DC. Okay? So, DC may niya positive na hindi negative. So, may negative and then may positive. Okay? Tapos mag-test kita yung outlet. Okay, so output natin output is 220 volts. Tingnan mo ito, 220 volts. Diba, tingnan nga isang meron 220 volts. Pero dahil nasa super na 40, fluctuating kasi natin 40 nga din. Dito siya, permanente. Okay? So, set na dito 500 volts. Pinang-ayos na siya. Pag checking kung may 40 bumuto nga dito. So, pag-test niya kung may output hindi yung pag-continue naman kasi maalam itong doon. Pero sa yan. So, dapat hindi kita kung may output niya. Okay? So, kasi pag-test yung source. Okay, no power kita ha. So, kung may output, output yung outlet. Next, i-check kung may daka mo may daka mo AVR or UPS, so i-check naman niyo. Kung may output yung AVR. Okay, bang kasi din nalagana ng AVR, kaya no power. Okay? Kaya no power din. Ito yung yung system unit, yung computer. Okay? So next natin test kung may EVR or UPS as ready test. Okay? It mga UPS o EVR, yung automatic voltage regulators, EVR niya. Okay. Estimate niya mga fuse haluyo.
So isa nalurugan niya yung mga fuse. Ini. Pag nga, ginhin mo na talaga niya para maruba. Ginagamitan na niya pag nakaputol. Pag di naruruba, di siya gamit. Okay? So, function niya maruba. So kung makikita niyo sa lubid, may niya wire na puti sa lubid. Once nag-over voltage or current, nasusunog niya. Usually current na taas. Pagkataas ng current, diretso na mapasok. Okay? Pag mapasok, nasusunog niya kasi nakakat connection. Sample na niya, ani output nga din nagsobrahin rated niya nga current. Pag mataas, masusunogin niya. So, putol na niya. Dito niya magana niyo 1 EVR. So, iti-test niyo. Bangin na kasi utol. Madali ako niya nito ba? Madali niya pag-replace. Berat mo na namin niya mga electronics na mga shop. Okay? So, yung fuse. So, pag-test niya, labot na ngayon makikita niyo kung unlead, kung putol or dead. Ito yung test. Gamit yung multi-tester. So, ginagamit pag-test, continuity test. Continuity test, pag check kung may continue flow, heat, current. Okay? So, isa-set light yung multi-tester related sa kanang diode na sign or kanang speaker na sign. Yan ni. Set light na rin yung multi-tester, tapos pag may niya continue fluid current na tutunog yan. So, kung i-test niyo pag din niya putol, magbibibig yan. Pag maputol niya, wire na sulod ng buti, ganyan siya magbibig. Okay, so as pag-test, use continuity test. So, next naman yung no power lang kita. Next yung test yung cable. Cable lang. Tawag niya is power cord or power cable. This one is power cord. Okay. Then power cord, next yung test. Kung pag no power lang yung pa. So, pinaka-safe ng pag-test it power cord is continuity test. Timuot kanina. Tutulong lang. So, siniset na nga niya. So, kung may putol nga di siya magbibib. At yung multi-tester. Pero kung ang beriya putol, magbibib siya. Ta-transfer lang natin yung check lang kung yung makuha. Okay? So, di nga tira magtulog kung yung transfer mo, gusto na yung putol cord or cable. Okay? So, pag wala rin problem, matest na kami power supply. Okay? So, ipag-test ang power supply. Yung pinaka-basic kapag check power supply is pag jumper is green and gray. Mga GG, yung color. Green and gray. So, magamit ka mo yung any conductor. So, yan is paper clip. Paper clip ba nun niya? Oo. May ganun papel? Paper clip. Or hairpin, pwede rin yung hairpin. Okay? So, paper clip or hairpin. Basta wire na pwede niyo gamitin sa any conductor. Sa tubig, kung kaya niyo mapasok na tubig nila. Okay? So, the jumper net niyo, i-connect ang kanang green tapos gray. So, yeah. The jumper na pag-test kung good yung power supply, kung functional pa. And then, no power niya, mga problem ha, no power. Tapos, ikaw ka naman yung hindi. Nagsasaksok naman yun. Lumabog nga niya, sabihin hindi ko ulit. Okay. So, kung makikita niyo, umirit nga ni fan, dito sa binaganap at iyo, power supply.
Adik acetate switch is yung power supply. Yun nga green and gray. Pinaka-basic niya pag troubleshoot power supply. Mas mo pwede mo, kung may multi-tester, pwede niyo kasi i-test kung may niya output. Bakit kasi may mga putulit wires. Okay? Bakit kasi may mga putol, so hindi niya magana. So mga bunga. Okay? So ipag-test niya, jadi nga ano yun, black is negative, jadi nga yellow is 12 volts. 12 volts ha. Tapos red is 5 volts. Jadi naman nga orange is 3.3 volts. Okay? So ito yung mga importante ng mga wires nila. Black negative, red is 5 volts, orange is 3.3 volts, yellow is 12 volts. So pag-test namin na iya, isi-set niyo yung multi-decelerate DC na NIC. So yung pinaka-highest na output yung power supply is 12 volts, so pwede nyo i-set yung 20 volts. Naka 20 volts lang kasi 12 volts mali yung pinaka-highest na output. Okay? So, unit niya, pag-test naman niyo, so, negative. Black, may polarity at black is negative. Tapos, red is positive. So, positive 12 volts. So, dapat fly out. Sulat niya. So, may niya output na 12 volts. Okay, so basta kakalanit negative, tapos pwede transfer na yung mga positive. Tapos itira source yung sunod doon sa light yan. So kung may output sa mga kuan, pwede ka naman possible na output line wires. Kung mapapansin nito yung mga wires, or ito yung mga cellphone na nagulubo-lubo na yan yung mga wire or cord, possible kaya susunod man sila. Okay, susunod yan, nagiging agos at nangalubo. So pag wala na output, possible kaya nasunod man sila. Okay? So may ko na-encounter na power supply na nagkasusunugan mga kuan yan, mga wires. Paano kaya ano? Siguro kay China lang yan. Within China power supply. Susunog niya, pag sugaran yung nakukutod, abo na yung silog. Okay. Susunog niya. Okay? So, pwede nyo test niya, individual ng mga wires, kung may niya output. Okay? May possible kasi niya, sample ini, may utodan niya nga, sa din nga yellow. Dili magana kasi yan ang supply power, ha? Processor. Okay? Dili na niya magana. Okay? So sa top, sa power supply, si jumper lang yung green and gray. So, pag bullet power supply, so next niyo ito troubleshoot nga no power lagap ya, ito yung switch. Yung switch nga ni, balik na si iruba na niya. Pag test kung yung switch ito ba, or diri, i-jumper lang niyo, ito yung kanan power na switch. Di ba may doon nga headers na kanan ko ang power? May sinasok sa kaniyang front panel connector. Ay ito jumper. Jadi. Dito kanan iya din ni front panel din ni. Hindi ba na iya. Hindi nga dua. Nga doon headers. Sinasok sa kaniyang kanang power, di ba? Yung ibang net switch, pwede niyo i-jumper na doon na niyo. Pag bumirit na fan ma-connect ya, kung diri ibang board or power supply, check board man power supply. Ibang motherboard, pag jumper niyo direct ka ng power, mabiri kita CPU fan. Okay? So sa niya pag-test, bisan kanan siwa niyo, di ba, nag-on ka mo din nagana. Pwede niyo jumper na dito para ma-on na niya. Ito yung bulit siwa is makapag-install kami ng operating system. So, bisit na natin gamitin nga po para maka-on, pwede tiya. Okay? Kailangan niyo
quality computer. So the jumper din nila. So kung gumana nga niya, ibig sabihin it damage at yung switch. Pag di rin gumana, additive board yung problem. Okay? So, pag pa-sure ka mga additive board, i-disconnect niyo yung matanan. Nabot na power niya, ang 24 pins, di ba? Ibenta ng motherboard. Ang 24 pins ng power ting ang power supply sa naka-connect ng 4 pins. Okay? Tapos ang RAM, tanggalin niyo ang SATA, tapos i-test niyo. Di nga lang pag-on, problem with the board. Okay. Processor, direct key common nga naruruba. Okay? Direct key common. In-design talaga yung processor nga mai-head gamit na iya. Makulit na ruba, sa mga pinakamahal na parts at yung computer sa processor. Okay? Isang gamit, pwede kami, pag wala CPU fan, pwede makapagluto dito pa with processor. Nagkita na kami yung YouTube nga. Nagkuhan niya, nagluto niya rin, din ang bobong processor. Asin naluluto talaga. So, kaya kapasok. Sa design talaga yung processor na mahibang, kaya pinakamahalin yung parts. Ito yung computer. Dito yung common nga naruruba. Common nga naruruba is power supply, hard drive, and motherboard. Okay? So, pag no power, possibility yung problem with motherboard. Okay? So, di rin possible, may nasunog mga components, iti board. So, iba rin yung winning troubleshooting. So, kailangan natin knowledge with electronics. Okay? So, kita ang level is ating level is to replace langit kung ano yung mga component. So pag parang di ka Korean, press mo ulit makaspot ka. Di ba? Kung ibang motherboard, replace yung motherboard. Ito yung recommendation, replace yung motherboard. Okay? As mo, palit na maarang mga technician nga maarang mag-replace mga components, advantage let nila. Okay? Pero kung papakanan din mo industry, standards, kung magbabase kami standards, dapat ipag-replace mga components at ito yung industry. Kaya, kung wise ka nga, sabi ko kanina, kung wise ka nga rin ng client, kabisa na nag-ujita ka, namujita ka nila ka MSIX Philippines. Number 1 po rin distributor in electronics products, din niya bukas ng Pilipinas. Bukas ito number 1, di ba? Okay, number 1 po na. So, ano rin sa supply, mga iba-ibang mga electronics, may mga laptop, may mga mouse, may mga TV, din distribute nila bukas ng Pilipinas. Okay. So, na-assign kami dito nila service center. Dito main office nila na una nila Halibis, Quezon City, tinada nila Pasig. Na-assign kami nila engineering department. So, namin trabaho mag-diagnose, mag-repair ang mga components. So, per product, may team na naka-assign mga engineers. Okay, so kami naka-assign kami Lenovo team. Kami pinakadamo. Ibig sabihin, ay kapag Lenovo, kahit Lenovo ka rin naman ibang. Kami pinakadamo ang mga technician. Ang Acer, buti na luto. Okay? So, dito, kung wala talaga dito, kikita ka rin mo nagsusulda, nag-change in components. Okay? At ulit connect niya, mainnet niya service center. MSIX Philippines. Main office niya. Wala ka kikita dito nga nagbabaluin transistor, nagbabaluin capacitor. Dito, pag troubleshoot, sample ko tayo motherboard. I-test na yung motherboard dito sa mga unit. Pag sure na